Meron tayong makakausap. Gusto kong makilala ito. Makilala natin, no? Dahil sa iyo ang man of the hour pagdating sa sa kabuuan po ng sektor ng agrikultura. Ang bagong talagang OIC Oo. na palagay ko naman ay hindi Pangalawang OIC na yan, hindi na masasama doon sa mga masususpinde kasi galing to sa pribadong sektor, no? At itinalaga bilang officer in charge ng National Food Authority, mga kapuso. Nandiyan ba siya? Paano ba Director 4 siya? Director 4. O Bago siya napunta. lumipat sa private sector. Director 4. Dati siyang Director 4. At ngayon ay galing sa private sector, hinugot ni Secretary para ilagay sa NFA. Siguro ba siya na malinaw. mag-explain? Hindi wala siya doon sa hanay ng mga opisyal na nag-aproba ng controversial na bigas scam. Bigas scam. Yes, no? Nasa linya na natin, Director Larry Lacson. Siya po ang OIC ngayon. Administrator ng National Food Authority. Director, magandang umaga po sa inyo. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning po. Good morning, Joel and Weng. Good morning. Ayan. Ano ba Salamat po sa ano ba dapat tawag namin sa inyo? Administrator o director? Paano ba? Ano ba ang title po ninyo ngayon? OIC Administrator po tayo ngayon. So, nasa sa inyo na po kahit ano. Wala ang problema kahit Sir Larry na lang. Sir na lang. Sir Larry, na lang pwede rin. Opo, ano ba ang background ninyo? Sinasabi galing na raw po kayo sa DA, tapos lumipat kayo sa private sector, ngayon bumabalik kayo sa DA. Paano ba? Paliwanag nyo nga po sa amin. Bigyan nyo kaming konting background sa inyo pong sarili. Sige po. Nag-umpisa tayo sa gobyerno at the age of 20, no? Kaka-graduate lang natin college. Pumasok tayo sa Bureau of Plant Industry. And we spent 19 years sa Bureau of Plant Industry. After 19 years, yun nga, naging director tayo ng ahensya at the age of 39. But alam niyo naman sa atin, with the changes of the administration, I retired from the service basically to join the private sector then to really see kung ano naman yung buhay sa private sector at bakit ganun ang tingin ng private sector sa gobyerno. So basically, lipat ng bakod para makita bakit ganun. So in the private sector, napasok tayo sa mga different companies na agriculture related din, chemical companies, contract growing rice and milling din, sa isang kumpanya na pinasukan ko. And in both, sa lahat ng experience natin sa private sector, we are an executive, no? Yung last position held ko sa isang agri company, senior vice president. So, in terms of background naman po, I am a pure-blooded agriculturist from BSMS and PhD. Agriculture po yung kinuha natin. So, yun po ang background natin. So talaga ang puso mo ay nasa agrikultura. Sa pagtatanim. Tama po. Yes, good. Oo. Bagay na bagay ka sa posisyon nyo ngayon. Yan. Salamat po. Ano po, ngayon na ikaw na ay umaakto bilang OIC Administrator po ng National Food Authority, sa gitna pa naman ng malaking kontrobersiya ng bigas scam, ano ang unang-unang prioridad ni Director Larry Lacson? Oo nga po, no? Bago ko sagutin yan, talagang sa kalagitnaan ng crisis, ika nga, bakit pa tayo nandito, no? Marami nga pong nagtatanong, bakit sinuong natin yan o bakit natin tinanggap. Tayo naman po ay... Ang sabi nga, ang paniwala nga, Director, maganda na buhay mo sa private sector. Lumipat ka ba? Bumalik ka. Bakit ka bumalik sa Kaya nga gobyerno po. Minsan ako rin nagtataka, pero siguro dahil yung puso natin, siguro kung makakatulong kahit kaunti para sa magsasaka at sa bayan, kahit paano magbigay tayo ng panahon para tumulong. Yun na lang po siguro ang nang ibabaw. So sa tanong po na yung uumpisa natin o titignan sa gitna ng crisis, no? First and foremost, OIC po tayo ng administrator, so ang marching order sa atin is to really not hindi ma-hamper ang operation. Magtuloy-tuloy ang bentahan, ang pagbilip ng palay. In fact, nasa diet ako ngayon. I'm witnessing in actual yung pagbili ng palay from the farmers. No? Nandito po ako sa bodega para ma-ensure na yung ginagawa namin tuloy-tuloy. So yun po yung unang mandato ko as instructed by the Secretary to make sure that walang hampering ng services. On the other hand, pagdating naman po sa mga nangyaring ito,
I am at the process of reviewing all the processes, standard operating procedures, etc., to really see kung merong gaps, kung merong gray areas, at kung meron dapat i-improve para po maayos, no? Para moving forward, ang NFA will be guided properly. At alam niyo ho, dahil galing ako sa gobyerno, masakit din naman po talaga na yung ahensya mo ay gano'n ang nangyayari, no? Pati ang pamilya mo naapektuhan. Kaya po natin hindi gusto man natin at hindi naapektuhan. So ang purpose ko is to really look at ano yung available at ayusin kung may dapat ayusin. So that ang mga tao in the future hindi na malalagay sa alanganin as much as possible, no? Yun po yung ating ginagawa sa ngayon. Sa initial po, may nakikita na kayong dapat ayusin? Meron na po, no? Ano po yun? Structurally, and legally, meron din po. As a GOCC, tinignan ko na rin po yung estado ng financial health and everything dahil galing nga rin po tayo sa private sector. I want to understand why bakit nangyayari ito. So, all aspects tinitignan na po natin. Pero ako po muna ay makikiusap po sa inyo na hindi ko po muna sasabihin yung mga dapat po na nakikiusap po muna ako sa ngayon. Pero pangako, once na pwede ko nang sabihin, ay sasabihin ko po. Wala pong problema. Kailangan lang po talagang masinsin at maayos nating makita para kung magsalita man tayo, klarong-klaro. Wala na pong mag-aalangan or or wala na pong sisita, bakit ganito, ganon. So, yun lamang po ang pakiusap ko sa ngayon po. Yun. Pagpasok niyo po ba, na-check niyo ng inventaryo ng bigas ng NFA at gaano po ang standing nito ngayon? Yun po mga inventaryo, nasa report naman po iyon, no, ng bawat istasyon. But yung estado, actually next week mag-iikot na po ako sa mga NFA warehouses, no, to personally see ang kumbaga situation on the ground, no. Titingnan po namin ang mga estado ng mga iyon kasi ang iba po ron talaga based on record medyo may katagalan na. So titingnan na po natin yung kalidad. In fact, may mga request na rin po ako natanggap na kailangan na siyang i-disinfest, no? Patayin yung mga peste, bukbok, etc. So titingnan po natin lahat yung mga stocks natin. Once na po matanggal ang mga padlock, ma-list ang padlock, check yun po yung first order of the day, check in ang quality and do the necessary actions after that. Okay. Nasa DAIT kayo ngayon, Direktor, nabanggit nyo at ino-oversee ninyo. Sinusupervise nyo yung pagbili ho ng NFA ng bigas mula ng palay mula ho sa ating mga magsasaka. Magkano po bili ng magkano po bili ng NFA ngayon sa palay po na ating mga magsasaka? Ay nako, napaka-timing po ng tanong na yan kasi natutuwa ako dito sa DAIT. Ganito po, no? Ang presyo po natin ng bilihan ng palay ay nakapeg naman po yan sa 19 at saka sa 23. Yes. Okay. Fresh at saka dry yung 23. Pero kakaiba po itong sa DAIT. Kanya po tayo nakakabili kasi sa ibang mga lugar hindi po tayo nakakabili sa ngayon dahil ang taas po ng presyo ng palay. Pero dito, bakit po tayo nakakabili? Dahil ang LGU po, no? Kapartner natin. Meron tayong tinatawag na Palay Marketing Assistance with LGUs and Legislator. Yung probinsya po ng Camarines Norte na nakakasakop sa DAIT, meron po siyang, on top of our 23, meron po siyang binibigay na 5 pesos per kilo. So 23 plus 5, naging 28 ho ang buying dito sa DAIT. Kaya po nakakabili tayo. Napakaganda po talaga. Napakaganda. Kanya nagpapasalamat po ako sa gobernador dito at napaka-supportive niya sa mga magsasaka dito. Kanya po tayo nakakabili dahil po doon. Swerte ang DAIT. Paano po yung ibang lugar na hindi financially capable katulad po ng DAIT LGU?
Isa nga pong challenge po yun sa mga ibang mga lugar, no? Sa ngayon po, wala po ako kaming magagawa sa NFA, kundi yun lamang po yung buying price namin. Pero ang alam ko, based on the report of my people in NFA, may iba pa pong mga LGUs na nagbibigay ng incentive sa mga farmer natin. Merong 2 pesos, merong 3 pesos, pero kakaiba ang dahil ang Camarines Norte, 5 pesos. Iba yun. Kanya po, 28 ho ang lumalabas. So ay ang buying na po nito ng traders 28, 27. So laban na po tayo. Laban na ang NFA. Kanya po nakakakuha tayo dito. Sir, kasi di ba naging malaking issue yung sa bigas scam, yung pagbebenta sa private trader, di ba, Joel? Yan. And sinasabi nga, sa ilalim daw po ng rice tariffication law, hindi naman allowed na magbenta sa pribadong sektor ang National Food Authority, kundi sa mga institusyon lang ng gobyerno katulad ng DSWD, local government units. Ano po ang gagawin yung policy ngayon na kayo na nakaupo para hindi maulit itong bigas scam na ito? Ganito po, no? Ayoko lang din ho kasing pangunahan dahil tayo naman po, it is always been my principle na I will act kung ano po yung aking posisyon. Sa ngayon po kasi at ako'y OIC administrator lamang, I will defer, no? Hindi ko po alam kung sino ang talagang uupong administrador ng NFA. I think I will just have to wait, no? Kung ano po talagang kung sino, no? So, Ayoko po muna pangunahan. Director, hindi ba kayo binigyan ng kapangyarihan to give recommendation at the very least, no? Oo. Doon sa nakikita niyong mga dapat baguhin sa sistema? Medyo it comes with the OIC ship na to provide recommendations. No? May recommendation kayo doon sa isyong yan? Para hindi na maulit yan? Wala pa? Wala pa po akong recommendation kasi I think nag-start lang po ako sa NFA Monday last week. So, binabasa ko pa po lahat. Napakarami po kailangan naintindihan po namin. Tagpiin. Wala pa po akong recommendation official sa ngayon. Pero, of course, meron mga nasa isip ko initially na based on nabasa ko na lang. Baka po kasi meron pa akong hindi nabasa. Mahirap po munang magsabi ng ito yun eh. But, titignan po natin lahat yan at ang objective ko personally, isang araw lang po ako dito, isang buwan ako rito or 2 buwan, is to make sure na yung mga criticisms, no, yung mga ibinabato ngayon sa NFA, ma-plug po at magawa ng paraan na hindi na mangyayari sa mga susunod. Yun po yung malay nyo naman, tuloy-tuloy tayo. malay nyo naman baka on a permanent capacity na. No? Yes, Susunod, no? Gagawin po sa inyo. Oo. So, prerogative po ng pamunuan. Oo, totoo yun. Sa lang sa akin ni OIC, hindi lang naman, parang oportunidad na, Director, to make a dent sa National Food Authority. Kung lalo na kung halimbawa mapapatagal kayo dyan sa ahensya. Hindi naman siguro itatalaga na pang 1 linggo lang. Hindi naman po, sumobra na po ng 1 linggo. Hindi naman siguro 1 buwan lang. Diba? Pero good luck, po kayo. Good luck, Director. Yan lang po ang panalangin namin. Kung magkakaroon po kayo ng salamat po. Brief stay o longer stay dyan, sana po maayos po ninyo yung ahensya. Medyo nakakabigla talaga. Actually, hindi na ako nabigla kasi marami na talagang naging regular occurrence sa NFA. Ang kailangan natin dyan may political will. Kamukha ng isang tao na sana kayo na ho yun, Director, no? Makapagbago po sa NFA. Ako po naman po, ang aking prinsipyo ay hanggat nandito po ako at OIC, gagawin ko ang lahat ng ating makakaya, katulad ng sinabi nyo, kahit maka-create lang ng dent, no? At improvement, kahit gaano kaliit. Kanya nga po ako ibababa sa lahat ng mga regional buying stations at warehouses na to really see, to make a small dent kahit paano. No, hindi naman po sayang ang ating pananatili sa NFA. Yan po yung pangako. Meron lang pong pahabol. Sa 97 na bodega na pinakandado daw po ng Ombudsman dahil iniimbestigahan, meron na daw po bang nabuksan na?
Meron na po, 2 po. Just to correct po kasi hindi lang Please. po kasi 97 yun eh. 119 po yun. 119 po talaga yun. So na-lift na po yung sa 20. So mag-open na po yun. Resume buying na po sila. Kaya lang sa taas ng presyo po ng buying ngayon, hindi pa sila makabili-bili. Kanya dito lang sa diet, na kung saan nandito ako ngayon, nakakabili kami. Pero sir, meron daw kayong 9 billion para sa buying ng palay this year at meron pang natira noong 2024. Tama po yun. Tama po yun. Nakita ko po. Meron po. Ang problema ko, kahit napakarami po natin pambili, wala po tayong mabili dahil po sa presyo. O dahil nakukuha ng private Pinag-aaralan sector. na rin naman po. Oo. Pinag-aaralan po namin lahat ng options namin kung paano po na tayo makakabili. Okay. Alright. At the end of the day, dapat kapakanan ng mga farmers ang ating inaasikaso. Tsaka syempre, Opo. Consumer. Opo. Ang problema sa consumer, Wing, wala namang pakialam ang NFA sa consumer. Totoo, No? oo. Kaya yung farmers po, asikasuhin po ng NFA. No? In the Yes. meantime, salamat sa oras. Pagka may development, tawagan ka namin, Sir Larry. Ha? sir, thank you. Ingat ka. Opo. And good luck to you. Maraming salamat din po. Maraming salamat Godspeed. po. Salamat. Director Good luck. Larry Lacson, OIC Administrator, National Food Authority, mga kapuso, bata.